Sir, pag-usapan naman po natin ang LTO. Pakibisto mo nga ang buong sistema at kung paano ang mga modus at racket dyan sa loob. Brad, welcome back sa LTO o ang Laging Tuition Office. Kung dati, ang problema dito ay mahabang pila. Ngayon, ang problema ay mahabang resibo. Ang pagkuha ng lisensya ngayon, hindi na, nagiging privilege na lang ng may pera. Anti-poor ang sistema. Dimayin natin ang 100% complete menu ng bagong modus. Unahin natin ang driving school mafia o yung tinatawag nilang TDC at PDC racket. Ito ang pinakamalaking negosyo ngayon. Dati, pag kukuha ka ng lisensya, pupunta ka lang sa LTO, mag-exam, drive test, tapos na. Gastos mo wala pang 1,000. Ngayon, required na dumaan sa private driving school. Kailangan mo daw ng theoretical driving course o TDC at practical driving course o PDC. Magkano ang presyo? Ang TDC nasa 1,500 hanggang 2,500 pesos. Ang PDC o yung actual driving aabutin ng 4,000 hanggang 10,000 pesos depende sa sasakyan. So bago ka pa makatapak sa LTO, gumastos ka na ng 10,000 hanggang 15,000 pesos. Tol, bago tayo magkainitan, alam ko may sisingit dyan. Sasabihin nila, Juan, okay naman yan para matuto at magkadisiplina ang drivers, para iwas kamote sa daan. Oo Brad, 100% agree ako na kailangan ng edukasyon. Walang tumututol sa pag-aaral. Gusto natin lahat ng ligtas na kalsada. Pero ang tanong ko, kailangan ba talagang ginto ang presyo ng edukasyon? Bakit kailangan ipasa sa private schools na pag-aari ng mga retiradong opisyal? Ang LTO ay gobyerno, tax natin ang bumubuhay sa kanila. Di ba dapat sila ang magbigay ng lecture ng libre o mura? Bakit nyo ginawang negosyo ang disiplina? Ang lumalabas tuloy, ang may karapatan lang matuto ay yung may 15,000 pesos. Paano yung mahirap na gusto ring sumunod sa batas? Kamot ulo? At isa pa, huwag tayo maglokohan. Alam nating lahat na may mga driving school dyan na bayad now, certificate later. Magdadagdag ka lang, non-appearance na. Nakapasa ka sa TDC at PDC kahit hindi ka humawak ng manibela. Nasaan ang road safety doon? Ang tawag dyan, road to pera-pera. Kaya imbes na disiplina, educational extortion ang nangyayari. Isunod natin ang Medical Certificate 2.0 o yung tinatawag kong the no-look exam. Akala nyo nawala na? Lalo pang lumala. Ngayon, electronically transmitted na daw, high-tech. Pero pumunta ka sa mga clinic sa paligid ng LTO. Ang presyo, 500 hanggang 700 pesos. Ang exam, wala pa ring tinginan. Tatanungin ka lang, anong height, anong weight, may salamin ka ba, tapos print agad. Yung doktor, minsan wala doon, signature stamp lang ang gamit. Bakit hindi mabuwag-buwag yan? Kasi ang IT provider ng medical transmission ay kumikita bawat transaction. At syempre, may porsyento ang opisyal sa accreditation ng mga clinic na yan. Bilyon ang kita dyan taon-taon para sa check-up na hindi nangyari. Dumako naman tayo sa DIY plate modus o ang do-it-yourself plaka. Ito ang pinakakamedy sa lahat. Nagbayad ka ng plate fee nung bumili ka ng kotse o motor. Ilang taon kang naghintay. Ang sabi ng LTO, wala pong supply ng metal plates. Tapos ngayon, ang solusyon nila, kayo na po ang mag-print ng plaka nyo sa bond paper o karton. Anak ng tokwa, nagbayad kami para sa metal tapos kami ang gagawa gamit ang papel. Saan napunta ang binayad namin? Kung kami ang gagawa, dapat i-refund nyo ang bayad. Pero wala, thank you na lang daw. Saan napunta ang bilyones na budget para sa plaka? Nasa bulsa ng kontraktor na hindi nag-deliver at nasa bulsa ng opisyal na pumirma ng kontrata kahit palpak ang supplier. Ang tawag dyan, ghost delivery, real payment. Pag-usapan din natin ang digital fixer sa social media. Dahil pahirapan ang appointment sa portal ng LTO, na alam nyo naman, laging puno at laging error. Nagkalat ang mga online assistance. Makikita mo ang post nila, LTO appointment slot, 500 pesos o kaya non-appearance renewal 3,500 pesos. Paano sila nakakakuha ng slot kapag puno ang system? Kasi may backdoor access sila. Kasabwat nila ang mga IT personnel sa loob. Binablock nila ang slots para sa publiko tapos ibebenta nila via fixers. Ang tawag dyan, digital scalping. Ang libreng serbisyo naging paid service dahil sa artificial shortage. Isingit natin ang transfer of ownership nightmare. Ito sakit sa ulo ng mga bumili ng second hand. Kapag hindi mo nilipat sa pangalan mo ang sasakyan at nahuli ka, ang original owner ang magkaka-record. Ngayon, para malipat mo ang pangalan, dadaan ka sa butas ng karayom. Kailangan ng ID ng dating may-ari? Paano kung nasa Himlaya na o nasa abroad? Tapos deed of sale, clearance galing HPG, emission, TPL. Aabutin ka ng 10,000 hanggang 20,000 pesos sa processing pa lang. Kaya ang daming hindi naglilipat ng pangalan. Mas gusto nilang pahirapan ka kaysa tulungan ka maging legal. Bakit? Kasi kapag nahirapan ka, mas kakapit ka sa fixer. At ang pinakabago, ang plastic card shortage o ang the paper license saga. Nagbayad ka para sa ID, ang ibibigay sa'yo, papel. Ang rason, may TRO po sa supplier ng plastic. Laging may kaso, laging may TRO. Bakit? Kasi nag-aaway-away ang mga opisyal at supplier kung sino ang makakakuha ng kontrata. Ang tawag dyan, bidding wars. Kapag hindi nanalo ang manok ni Boss A, ipapa-TRO ni Boss A ang manok ni Boss B. Ang naiipit,
Tayong mga motorista na may hawak na papel na nalulusaw sa ulan. Hindi ito supply problem, ito ay corruption problem. Kaya ano ang resulta, Brad? Ang LTO ay naging ahensya na. Pinakamahal maningil dahil sa required driving school. Pinakamabagal magbigay dahil sa plaka at ID na laging wala. At pinakakorap sa kalsada. Isipin mo, tol, ang batas ginawa para sa disiplina. Pero sa LTO, ang batas ay ginawang menu ng presyo. Gusto mo ng lisensya? Magbayad ka ng 15,000 pesos sa driving school. Gusto mo ng rehistro? Magbayad ka ng 3,000 pesos sa non-appearance. Gusto mo ng plaka? Gumawa ka ng sarili mo. Tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Tayo ang nagbabayad ng fees. Pero tayo ang laging talo. Para tayo mga baka nagatasan hanggang sa matuyo. Kaya sa susunod na makita mo ang LTO logo, huwag mong basahin na Land Transportation Office. Dahil sa dami ng binabayaran natin na hindi naman napupunta sa serbisyo, ang tamang basa dyan, legal na tulisan, organisasyon.